4 months mo po yung lumipat. 4x4 na 4x4 na 2.0, and then kanan tsaka ano, yung bubong niya is tawid. Yung mga sukat dyan. Tsaka meron naman po kaming plano dito. Nagilit lang na kalbo ni Marlon. Magaling talaga sa ano to, mananabas. Ititrim po yan. Pero for the meantime, wag muna para presko yung gumagawa rito. Anong Tagalog yung pinawag? Good morning. Ayan, balik po tayo dito. Ayan, update po tayo. Ito po yung project namin na bahay kubo. Ayan. Bali ang nangyari dito mga boss, yung po mga nagtatanong. Marami po nagtatanong dito ano nang nangyari dito sa project na to. So nung time kasi na nilayout namin to, ayun actually yung layout namin. Nung nandito sila owner, sila ate Gina at saka si Kuya Jim. So ang ano nilang gusto nila dito, matapos to bago sila umuwi. So that time kasi halos 1 year pa bago po sila umuwi. Medyo matagal pa. So yun nga, inano namin, in-stop muna namin. So ngayon malapit na po silang umuwi. So start na natin para pagka uwi nila, turnover. So brand new. Nung time kasi kung matatapos man natin ito ng 3 to 4 months, so mababakante po itong bahay kubo. So yun, napag-desisyon na namin bago sila umuwi, doon namin i-build para pag uwi nila, brand new yung mata-turnover po sa kanila. Ito po yung layout namin. Ang ano lang na natanggal yung mga kahoy sa mga layout. Ito yung staka namin, halos hanggang dito po siya. Yan, tatamaan itong ano na to, mangga na to. So ngayong araw, June 23, tama ba? I-start mo po natin. Start natin. Tabihan na lang natin yung mga tropa. May dalang materyales. So ayun, starting na. Ito yung mga gamit namin, no? Naiwan dito. Start. 2 bedroom po to, 2 kwarto ang balak po yung owner dito na kubo po siya. Pero yung ano niya, yung kanyang frame sa metal frame, parang yung pong ginawa kong bahay kubo, modern bahay kubo sa farm. Yan, ganun din po yung kanyang design. Tapos yung kanyang dingding, amakan. Tapos double walling sa kwarto, which is meron siyang air condition. Tapos meron siyang veranda, and then living area, kitchen, and then syempre pinaka-importante, meron siyang CR. So ito, magki-clearing muna kami ngayon, and then layout ulit dahil nga nawala po yung layout namin. Tapos makapagtayo na ng mga column, mga poste. So yun, yan muna po yung gagawin namin ngayon. Dala ko yung chainsaw, tingnan natin anong ito, pupulakin natin to. Kasama ko si Utol. Ayan, ito na yung mga mga pamposte. Ayan, 4x4 na ano po ito, 2.0. Live pinto, sara mo muna. 4x4 by 6 meters. Ito yung magiging column nya. Ilalagay natin siya ng foundation, and then bubuhusan po yun sa loob. Hindi po siya hollow para po matatag. Ayan, tulad ng ginawa ko sa aking kubo sa farm. Diyan lang. Okay. Ayan, doon pwede kayo mag-stay doon, may bahay doon. Ayan, magpapanibago layout po kami. Yung aming waterboard doon, tanggal yung isa ron. Saka yung dito sa may harapan. So bagong layout. Meron pa naman mga sukat dyan. Tsaka meron naman po kaming plano dito. Tapos habang papupulak natin itong mangga.
dala ko yung chainsaw. Ano nga natin yung mga sanga-sanga. And then putulin muna po natin yun. Kahit dito puputol din po kami dito. Andang ka, baka maraming ano yan. Ibok. Lang ibok. Antik. Sige, sanga-sanga mo muna. Yung malalaki, chainsaw na lang. Para hindi masyadong mabigat pagkaan. Yung mga sangang kaya ng itak. Ayan, ang ganda po nito. Ayan siyang tree house. Mahogany yata yun eh. Mahogany. Ito ano to? Tawag dito, alagaw. Alagaw. Sa Kapampangan, tangle. Tangle. Yun o, nagalit lang na kalbo ni Marlon. Magaling talaga sa ano to, mananabas. Mananabas. Ayan, tapos chainsaw na lang natin. Hihilain na lang dito para matamba na po yan. Tatamaan po kasi yan, kailangan matanggal to. And then ito, ititrim po yan. Pero for the meantime, wag muna para presko yung gumagawa rito. Pagka na lang tatamaan. Para din po may shade dito. At least ginhawa magtrabaho pagka presko yung ginagalawan. Meron din saging dito pero tatanggalin na po namin to kasi may balak pang magpalagay ng toilet and bath si Ate Gina sa labas. Bale, iba pa yung dito sa kubo, iba pa yung sa labas. Ayan. Para pa malinis. Ang daming ano. Tukal pwede kaya manilab yan. Hindi siguro, no? Mamaya mabarangay tayo dyan. Ano lang siguro, sako na lang. Tapos unti-unti na lang howling. Doon ko na lang sa farm sunugin. Kung wala tayong tatapunan. Dito tatamaan po ito. Ito yung linya namin. Yung kaya pa pala ito na. Ito linya na yung dirty kitchen kasi yung ganda na. Ilalayout namin ulit mamaya. Bumili lang ng kahoy si Bayaw para malagay natin ulit yung linya. And then hukay. Tapos itatalim na tong mga column, yung mga 4x4. Halos sa ano po rito yung trabaho nito, halos welding works lahat. Pagka nabuo na yung frame, and then dun papasok yung maglalagay ng wall, kawayan. Ayan, tapos bubong. Bubong po nito pala tawag dito, pinaud. Tawag sa Tagalog. Anong Tagalog yung pinaud? Pawid. Pawid na. Pawid, pawid. Pinaud, sa Kapampangan pinaud. Sa Tagalog pawid.
mapurol yung talim. Titingin tayo ng talim mga boss. Hindi niya maputol. Malaki pa naman yun. Tingin tayo. Tingin tayo ng talim ng chainsaw. Tara. Oo pa. Wala tayong nakita ng talim. Pupunta sana ako ng daw, kaya lang medyo may kalayuan po yung tapos hanggang sa nalustay niya yung pera sa trabaho. Ayan na, hindi talaga. Ayaw po talaga yung baka mamaya na lang after lunch takbo ako ng daw. Medyo marami po kayong puputulin ito. Saka yun pa, kailangan natin yung talim. Dura pagka bibili na ako ng dalawa reserva. Hindi palang buhay mangga. No. Ayun o. Ay, dami o dun o. Pastitila na ay tinapa nene. Oo, tinapa. Saka tinadtad. Kamatis no. Mangga, bagok. Ay, sarap. Pangkawan. Ayan po yung layout nya. Tapos hukay, and then umorder na pala ako ng buhangin, graba, semento para maitayo yung mga poste. For sure maanay po dito sa area. Maraming po kami nakitang aanay dito. So napag-usapan na rin namin ni owner nila Kuya Jim tsaka ni Ate Gina na ipapatreat po itong buong perimeter. Lalo na itong area isa maraming puno ng mangga. Ito tulad dito, halos nandito yung mga gilid-gilid ng mangga. Meron siyang dito, tree house. Konkreto po ito, slab tree house. Ang ganda nito, antique. Yung panduyan dito, sarap mamahinga dito. Magandaan po dito sa project, presko. Dahil nga may mangga, may mga puno. Pero syempre meron ding tatamaan or matitrim lang naman. Hindi naman po totally puputulin. Titrim lang natin yung mga tatamaan ng kubo. So ayan na mga boss, na-layout na po namin muli. Ayan na siya. Okay, start na ng pag-ukay. Mamaya pupunta ako sa tatakbo akong daw. Kailangan matanggal to. Ito po yung magiging niya, dirty kitchen. Halos nasa 2.4 or 8 feet ang luwang niya. Ayan, pansin nyo, maganda na po yung size nito. At dito yung lababo. Then dito, ito yung magiging niya, magiging parang receiving area ito. Tapos kwarto na yan. Ito kwarto, CR, kwarto. Yung CR niya, maluwang po yung CR niya. Ayan na siya. Halos pala hindi natatamaan itong bahay. Ayun na siya, halos gumilid lang po siya dito sa existing. So baka patanggal din ni kuya to na liliitan na lang. Gagawin niya daw full room. Ayun na siya. Ayun, hanggang dito po siya. Tapos 6 feet itong dito sa may harapan niya. 6 feet or 1.8 meters yung pinaka ports. Ayun, dito yung magiging niya, magiging entrance or hagdanan. Ayan, okay na, nakalayout na. So ayan, kain muna tayo. Kain muna. Uy, magbakalya pala ito niya. Ano ba bawal muna? Wala ko tinapa. Tinapa. Ano niya? Oh, tilapia. Naran sinalikat ako. Naginom mo nga eh. Di ba daming tinapa sa inyo? Bukas na lang. Hindi ko mo mangga, masarap sa usawan niya, no? Ito, mayroon din kayong baon. Adobo. Adobo.
Sili na din katuwa ko ba yun? Mag-ero. Yan tayo. Ayun, meron tayong adobo. Adobong native. Ano. Wala ko kutsilyo. Ayan, papunta po tayo ng Dao abang break time. Kailangan natin yung talim ng chainsaw. Dao exit 500 meters. Okay, nakabili po tayo ng talim. May kamahalan din pala, nasa 1.6. 1.6 ang isa. Ayan. 1.6 chainsaw, 22 inches. Dalawa sana bibilin ko para meron tayong spare. Ayan na, mahal. Bumili na lang ako ng panghasa ito. Panghasa. Asahin ko na lang. Pwede naman pong hasain. At least meron tayong meron tayong spare na iluma. Pwede hasain yun. Okay na. Babalik tayo. Balik po tayo sa San Fernando project. Ayan mga boss, nandito na tayo. Ayan, lagyan natin talim yung bago. 1.6. Natin. Okay na. Paindar ka. Ayan. Nasa taas na lang. Lapigyan mo. Ay. Ate pakliyan no. Tibay na. Pakliyan mo. Paning, ngalti akalamay pa. Mateo. Buta tubog kinaimulan. Iya. Dapat tayo iagin mo yan o. Gusto kaya rin. Sana mo pinagyan na yan. Wow. Kita biniforma. Kinain lang doon. Eh, magsaita ka dyan. Hili, tali iagin o. Sa binunta niya rin. Ngayon yung tabasin niya mo nung makakiran eh. Yan eh.
Ayan na, saglit lang naputol natin yung ano, mangga. Ulit ito, hukay na lang po ito, yung ugat. Ayan na, yun na yung mga poste, mga column. Yan yung mga posting 4x4. May bukas mo sa gusto yun ako. Nag-chipping din ako. Kaya na. May mga ilang-ilan na bunga pa tong ano, mangga. Ayan. So okay na. Hukay muna po sila. Ang lalim ha. Nasa ano rin po pala itong sukat nito. Halos kung susumahin, halos 60 square meter itong buong floor area nitong ano na to, modern bahay kubo na 2 bedroom. Ito yung kanyang CR. Ayan CR niya, 1.5 by 3.5 meters ang ano po niya, luwang niya or ang size niya. Estimated po namin dito at least mga ano, mga 2 to 3 months. 2 hanggang 3 buwan. Ayan. So bago umuwi sila Ate Jean at saka si Kuya Jim. So sana matapos po natin. Lalo na sa ngayon medyo maulan. Magdadala ako ng sako, pasasako ko to para pagka may ginawang basura dito, patatapon natin tong basura. Dala tayo ng sako. Ay mga kahoy oh, ang dami. Panggatong. Ayan pa oh. Ito, ano kayang ano to? Ano kayang laman to? Ay, kalamansi yata. Kung hindi kalamansi ito mga boss, dalandan or kiat-kiat. Meron din parang ano din si sila kuya yan, kamyas, mangga. Ito malamang makatanggal na po ito, mangga na ito. Itong isang sanga na to, tatanggalin po yung sasaka na yan. Siguro babawasan na lang yung ano, yung mangga. Titrim. Ayan yung naputol natin. Kaya muna natin matuyo pagka ano, uuwi ko kung sakaling wala pong kukuha dito. Ayan, yung po mga ano, naghahanap ng panggatong. Ito po, mangga. Pwede nyong sadyain dito sa San Fernando. Ayan na yung buhangin. Dito na lang natin ilalagay. Ano ba? Huwag mong paano doon, baka mga ano. Hop. Ayan, sige.
Yung na bukas na. Sige. Ayun, graba. Buhangin. White sand. Pang foundation. Tapos graba bukas. And then semento. So, ayan mga boss. Magkaalasing ko na. Ligpit na muna. Pala dito muna namin lalagay yung aming mga tools. Yung kalay kay Ilo, no? Yung mga tools dito sa bodega. Ayan, dito muna namin lalagay. Iwan na natin dito yung mga tools. So for now, uuwi muna po sila. Baka pagka nadagdagan sila, doon lang sila mag-stay. Pwede naman po ito. Maluwang po itong pinaka-bodega nila dito. So dadaan pa ako ng Wilcon. Meron po kami biling tiles na dadalhin din sa project. Kailangan. Okay na. Yan yung mga hukay namin. Yung hukay pala niya is 0.7. 0.7 yung ating parilya. Tapos ito nasa 80 cm ang laki ng hukay. Oy, mabasa kayo. Mumuran. Ayan na. Malalim po yan halos sa metro. Pinaka foundation yan, dapat po matatag yan. Ayan yung kakarga sa bahay. Tapos yung kanyang buhos at least nasa 40 cm yung kanyang kapal. Let's go.